Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay FM 102.3. Barangay FM 102.3. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sabi nila, pag nagtanim ka ng galit sa kapwa, para kang pumulot ng isang nagbabagang uling na ayaw mong bitawan. Walang ibang masasaktan kundi ikaw lang. Kaya kailangan mo tong pakawalan. Pero paano kung dahil na nagbabagang uling na yon ay nagkakaroon ka ng lakas para bumangon sa araw-araw at harapin ang hirap ng buhay? Paano kung ang galit na yon ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan para makaramdam? Magagawa mo ba itong bitawan at kalimutan? Dear Papa Will, may tanong ako sa mga tagapakinig nyo. Pagkatapos nilang marinig ang kwento ko, pwede ba nilang sabihin sa akin kung dapat ko nang kalimutan ang galit na matagal nang nakatanim sa puso ko? Ako si Joseph, 35 years old. May asawa na ako at 3 anak. Isa akong mechanical engineer at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang multinational company sa bansa. At dahil malaki ang sweldo ko, nagawa naming makapagtayo ng bahay at nakabili na rin kami ng sariling sasakyan. Nagawa rin naming ipasok sa private school ang anak namin. Magkatulong kaming 2 mag-asawa sa pagtataguyod ng pamilya. Papa Will, masasabi ko na medyo masagana ang buhay ng pamilya namin. Malayo to sa buhay na kinalakihan ko. Malayong malayo sa buhay na kinamulatan ko. Ang pagkakaalam ko, pinikot daw ni nanay si tatay noon. Nabuntis ni tatay si nanay at kahit na hindi si nanay ang girlfriend niya at pinilit daw siya ng mga magulang ni nanay na magpakasal silang 2. Bata pa lang, malinaw na sa amin na hindi mahal ng tatay namin ang nanay namin. Malinaw dahil linggo-linggo, sa tuwing nalalasing si tatay, yun ang laging sinasabi niya sa amin. Pero pag nagwawala na si tatay, tahimik lang si nanay. Siguro kasi nakukonsensya siya sa pagkakapikot niya kay tatay. 4 kaming magkakapatid noon pero bata pa lang kami. Namatay na agad ang panganay namin na si Kuya Carlo. Pagkatapos ni Kuya Carlo, namatay naman ang bunso naming kapatid na si Tessa. Nung araw, nung nagsasama pa ang mga magulang namin, mas madalas pang lasing si tatay pag umuwi galing sa trabaho kesa sa hindi lasing. Anak ng pating naman oh! Nagpapakahirap ako magtrabaho para buhayin kayo lahat ng mga anak mo tapos wala akong madarat ng pagkain dito sa bahay? Naubos na kasi ng mga bata yung hapunan kanina. Akala ko hindi ka kakain dito sa bahay kasi madaling araw na. Puro kakala! Puro kakala! Maraming namamatay sa maling akala. Alam mo ba yun, ha? Ipagluluto na lang kita na makakain. Wag na! Ayun pa! Kung hindi pa ako magwawala, hindi ka pa kikilos. Wala ka talagang kwentang asawa. Inaanong boses mo? Baka magising ang mga bata. Pero kung magising sila, mabuti na yung bata pa lang, alam nilang walang kwentang nanay nila. Hindi naman ang lintik yung tatay mo. Kung hindi niya ako pinilit, hindi naman kita papakasalan eh. Emilio, tama na. Matulog ka na.
Ayoko matulog. Ayokong katabi sa kama bakit na katulad mo. Alis ka nga sa harap ko. Kung hindi dahil sa kalandian mo, hindi ako iiwan ng girlfriend ko. Nanay. Oh, kita mo kalokohan mo. Nagising tuloy anak mo. Ay, matulog ka na, Joseph. Magtabi kayo sa higa ng nanay mo, pangit. Halika na anak, matulog ka na uli. May pasok pa kayo bukas ng kuya mo sa school. Buti na lang nagbala sa akin ang kagapuhan niya si Joseph. Hindi katulad ng panganay at bunso mong anak. Mukha mga busangot. Ganon ang madalas nangyayari sa bahay namin pag umuuwi si tatay na laseng. Pag hindi naman siya laseng, tahimik lang siya. Halos hindi kinakausap si nanay o kahit na sino sa aming magkakapatid. Hindi tuloy namin mahulaan kung ano ang nasa isip niya. Pero kahit laseng, nagwawala at nagsisisigaw. Hindi naman niya sinasaktan si nanay o kahit na sino sa aming mga anak niya. Pero nung malaki na ako, naisip ko sa dami ng sigaw, pang-iinsulto at kawala ng pagpapakita ng pagmamahal sa amin. Parang sinaktan na rin niya kami. Para na rin niyang kaming nilatigo. Hindi sa katawan kundi sa puso namin. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi. Ang pisikal na masaktan o masaktan sa puso. Kahit ano pa ang mas matindi. Pareho kong hindi gusto. Joseph! Joseph! Tatay, Nasaan ang nanay mo? nasa likod po naglalaba. Tawagin mo, may dala akong pagkain. Tawagin mo na rin ang mga kapatid mo. May binili akong laruan para sa inyo. Talaga po, tay? Wow! Teka lang po, tatawagin ko si Kuya. Kuya Carlo! Kuya Carlo, nandito si tatay! May dala siyang mga laruan para sa atin! Ang aga mong umuwi. Maaga na nga ako umuwi, may reklamo ka pa rin. Puro ka na lang reklamo. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. O eto, ihain mo. Ang dami nito ah. Ba't may dala kang pagkain? Anong okasyon? Tayo mo tanong! Basta ihain mo na yan. Gugutom na ako. Sabay-sabay na tayo kumain. Ha? Oo, sige. Sandali lang. Yung nag-iisang araw na maagang umuwi si tatay, may dalang pagkain at mga laruan para sa amin. Ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil yun ang huling araw na nakita namin si tatay. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita pa sa amin. Hindi na kami nagtaka. Kasi may mga araw naman talagang hindi umuwi si tatay sa bahay. Sabi ng mga kamag-anak namin, nandun daw siya sa unang girlfriend niya. Doon na raw siya natutulog. Nung una, hindi pa kami naniniwala hanggang sa isang araw. Tao po. Sandali lang. Sino po sila? Magandang araw sa iyo, Rebecca. Ah, Sonia, ikaw pala. Wala dito si Emilio eh. Ilang araw nang hindi umuuwi. Alam ko, sa bahay ko na siya ngayon nakatira. Ha? May trabaho siya ngayon kaya ako nang pinapunta niya rito para kunin yung mga damit niya at ilang kagamitan. Ganun ba? Teka, ililigpit ko lang yung mga damit niya para makuha mo. Hindi, ako na. Para hindi ka na maabala. Nay, sino po siya? Kaibigan namin ng tatay nyo. Kukunin lang niya yung mga damit ng tatay nyo. Kasi wala na siyang pampalit na damit pagpasok niya sa trabaho. Huwag ka mag-alala, Rebecca. Kukulitin ko siya palagi na magbigay sa iyo at sa mga anak mo ng sustento kahit hindi na siya dito nakatira. Salamat, Sonia. Pasok na ako sa kwarto, ha? Sige. Tuluyan na ngang sumama si tatay sa babae niya at iniwan na kami ni nanay. Sabi ng mga kamag-anak namin, nahulaan na rin nila na mangyayari yon kasi
Kahit nung pagkatapos silang ikasal ni nanay, dumiretso si tatay sa bahay nila Sonia. Yung una niyang naging girlfriend. Hindi lang niya maiwan si nanay noon kasi natatakot siya sa lolo ko. Pero lumakas ang loob niyang iwan kami nung nagkasakit si lolo ko at nanghina na ng husto. Naisip niya siguro wala nang lakas si lolo para habulin siya at ipilit ang anak niya sa kanya. Nung una, naging regular ang pagpapadala ng sustento sa amin ni tatay hanggang sa dumalang na. Hanggang sa hindi na niya kami pinapadalhan ng pera. Kahit na 2 kanto lang ang layo ng bahay nila ng babae niya ay hindi niya kami binibisita o kaya binibigyan ng pera. Mas gusto ko na rin yon. Dahil wala siya, tahimik ang gabi namin ni nanay. Wala nang nagwawalang laseng, wala nang sumisigaw. Pero dahil si nanay na lang ang nagtatrabaho para sa amin, naghirap kami ng husto. May mga araw na sumasala kami sa pagkain at pumapasok kami sa eskwela na luma ang mga gamit. Nagpasya si Kuya Carlo na tulungan si nanay sa paghahanap buhay. Teenager lang siya noon, 15 years old nung naging barker siya sa mga jeep sa lugar namin. At dahil inaabot ng gabi sa trabaho, minsan sa loob na lang ng jeep natutulog si kuya. Doon nangyari ang unang malaking trahedya sa pamilya namin. Aling Rebecca! Aling Rebecca! Ising! Bakit? Gabing-gabi na. Si Carlo po, Aling Rebecca. Ano nangyari kay Carlo? Bigla ho siyang hinimatay doon sa paradahan namin kanina. Ano? Nasaan ang anak ko? Sinugod na po ni Naboyet kanina sa ospital. Saang ospital pupuntahan ko? Joseph! Joseph! Bakit po, Nay? Ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo, ha? Pupuntahan ko lang ang kuya mo. Tayo na, dali! Pagdating ni nanay sa ospital, nakabalot na ng puting tela ang katawan ni Kuya Carlo. Nag-iiyakan na ang mga kasamahan ni Kuyang barker at jeepney driver sa labas ng ospital. Sabi nila, hindi raw umiiyak si nanay nung lumapit sa bangkay ni Kuya pero makikita mo raw ang sakit na nararamdaman niya sa mukha nito. Niyakap ni nanay si Kuya at hinele na parang sanggol at hinagkan. Nalaman namin na habang natutulog sa loob ng jeep si Kuya Carlo, napagtripan siya ng ilang mga dayong teenager sa lugar namin. Bigla na lang bumunot ng barel ang isa sa kanila at binaril si Kuya. Sa isang iglap, nawala ang mga teenager na yon at hindi na matunto ng mga pulis. Sa isang iglap, inagawa ng buhay si Kuya. Hindi ko alam kung bakit parang sinumpa ni tatay ang pamilya namin. Yung 2 anak na sinasabi niyang hindi niya anak ang naging bayad sa kasalanang ginawa niya. Sumunod na kinuha sa amin si Tessa. Nung araw na yon, maghapong wala sa bahay si nanay dahil nagtatrabaho siya. Ako lang ang naiwan sa mga kapatid ko. May sakit noon si Tessa. Ilang araw na siyang nilalagnat. Sabi ni nanay, painumin ko lang daw ng paracetamol ng nagamot na bilhin niya pag tumaas ang lagnat ni Tessa. Maghapon kong binantayan si Tessa pero hindi bumababa ang lagnat niya. Ilang sandali pa biglang tumulo ang dugo sa ilong ni Tessa. Natakot ako ng husto kaya sinabi ko sa kapatid kong si Mean, ipatawag na si nanay sa kapitbahay namin.
Pagkalipas ng 1 oras, dumating si nanay. Umiiyak ako habang nagsusorry kay nanay kasi hindi ko nabantayan ng husto si Tessa. Kinarga agad ni nanay si Tessa palabas ng bahay. Sumunod ako kay nanay. Dala ang tsinelas ni Tessa. Joseph, madali ka. Katukin mo yung klinik para mapagbuksan tayo. Opo, Nay! Doktor! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kami! May sakit po ang kapatid ko! Lakasan mo boses mo, Joseph. Opo, Nay! Saklolo! Tulungan niyo kami ng nanay ko! May sakit po ang kapatid ko! Bakit? Anong nangyari? Itong anak ko po ilang araw nang nilalagnat. Tapos kanina sabi nitong anak ko, bigla daw nagdugo ang ilong at nagsuka ng dugo. Naku, misis. Tulungan niyo po yung anak ko, doktor. Maawa na kayo sa amin. Misis, wala na po akong magagawa. Po? Bakit wala na? Wala na po ang bata, misis. Natulala na lang si nanay. Ako naman, iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala na patay na si Tessa. Bata lang ako pero sinisisi ko ang sarili ko. Hindi ko nabantayan ng husto si Tessa. Hindi ako naging mabuting kuya. Sa tulong at awa ng doktor sa klinik, pinayagan nilang madala namin si Tessa pauwi sa bahay namin. Naalala ko, buhat-buhat pa rin ni nanay si Tessa. Joseph, mag-abang ka ng tricycle na sasakyan natin para maiuwi natin ang kapatid mo. Nay, wala na po si Tessa. Huwag kang umiyak, Joseph. Punasan mong luha mo. Walang magpapasakay sa ating tricycle pag nalaman nilang patay ng karga-karga kong bata. Opo, Nay. Mamaya ka na umiyak pagdating natin sa bahay. Opo, Nay. Sa 2 pagkakataong namatayan kami, ni Anino ni tatay hindi namin nakita. Hindi ko alam kung hindi niya alam o talagang sinadya niyang hindi pumunta. Sa bagay, hindi na ako nagulat kasi para kay tatay, sina Kuya Carlo at si Tessa, hindi raw niya mga anak. Sa murang edad ko noon na 13, nagsimula akong magtanim ng galit sa taong naging instrumento ng Diyos para mabuhay ako sa mundo. Hindi lang galit, kundi pagkamuhi ang nararamdaman ko para sa kanya. Papawil nalaman namin na nagbabakasyon pala sila tatay at ang babae niya. Habang nakaburol si Tessa, ganun din ang ginagawa niya nung nakaburol si Kuya Carlo. Gusto kong sisihin si nanay. Bakit siya pinilit magpakasal sa kanya yung taong hindi naman siya mahal? Bakit hindi na lang siya naghanap nung taong totoong magmamahal sa kanya? Parang kami ang nagbabayad ng mga kasalanan nila sa isa't isa. Sa galit ko, sinugod ko ang bahay ni tatay at ng babae niya. Anak ka ng... Ay! Sino ba yung bumabato sa bahay namin? Kung wala kang magawa, huwag ka mang-i-istorbo ng iba! Ako! Akong bumato sa bahay niyo ng kapit niyo! Joseph! Sira ulong bata to! Umuwi ka na sa inyo! Walang kwentang bata to! Kayo ang walang kwentang ama! Kahit kailan hindi kayo naging tatay sa amin ng mga kapatid ko! Hoy! Huwag ako sisihin mo! Sisihin mo yung nanay mo! Kung hindi dahil sa kalandian niya, legal na sana kami mag-asawa ni Sonia ngayon. Pero hindi! Sinira niya ang buhay ko. Kaya sisirain ko rin ang buhay niya. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan! Hayaan niyo!
Hindi niyo na kami makikita kahit kailan. At kung magkasalubong man tayo, isipin niyo na lang na hindi tayo magkakilala. Wala na kayong mga anak at wala rin kaming tatay. Ba't tinakot pa ako nito? Tingnan ko lang pag wala na kayong makain. Siguradong babalik ka rito para humingi ng tulong. Ay! Umalis ka na! Pag hindi ako nakapagpigil, tatawag ako ng barangay! Sasamahan ko pa kayo! Sira ulo! Magmula noon, sumumpa akong hindi na uli magpapakita sa taong yon. Sumumpa akong kahit na gumagapang na kami sa hirap, hindi ako lalapit sa kanya. Dahil sa matinding galit na nasa puso ko, naging determinado akong makapagtapos ng pag-aaral. Naging working student ako para hindi maging pabigat kay nanay at sa kapatid ko. Dahil sa galit ko, pinamukha ko sa taong yon na hindi naman siya kailangan namin. Nakapagtapos ako ng mechanical engineering na may honor at nakapasa sa board. Kaya madali akong natanggap sa isang multinational na kumpanya. Mataas ang sweldo kaya ilang buwan lang pinatigil ko sa pagtatrabaho si nanay. Ilang taon din akong nagtrabaho para maitaguyod ang pag-aaral ng kapatid kong si Mayan. Pagkatapos ng mga naging bagyo sa buhay namin ni nanay, unti-unting gumanda ang buhay namin. Lumipat kami sa isang mas magandang tirahan, malayo sa taong kinamumuhian ko. Nung makagraduate sa college ang kapatid ko, nagpaalam ako kay nanay na mag-aasawa na ako. Pasensya na kayo, Nay, ha? Ngayon ko lang nasabi sa inyo kasi ayokong isipin nyo na tumatakas ako sa responsibilidad ko sa pamilya natin. Anak, kahit kailan hindi sumagi sa isip ko yon. Mabuti kang anak. Napagtapos mo sa pag-aaral ang sarili mo at pinagtapos mo naman ang kapatid mo. Masaya po akong gawin yon kasi ayoko nang mahirapan pa kayo. Patawarin mo ko, anak. Nay, mag-iiyakan na naman ba tayo? Kasi sa tuwing naalala niyo yung mga nangyari sa atin noon, lagi kayong humihingi ng tawad sa amin ni Mayan. Wala kayong kasalanan, Nay. Nagkataon lang, maling lalaking pinakasalan niyo. Pero hindi niyo yung kailangang ihingi ng tawad. Siya yung may kasalanan sa amin. At kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad. Anak, mag-aasawa ka na. Gusto mo bang makita ng mga anak mo ang galit mo sa tatay mo? Hindi ko naman po ipapakita sa kanila. Pag nagkaanak ako, ipapakita ko sa kanila na mahal ko sila. Ipaparamdam ko sa kanila ang pagmamahal at atensyon na hindi binigay sa amin ng asawa niyo. Pero anak, sabi mo nga nakaraan na yon, hindi ba? Napatawad ko na ang tatay niyo. At sana, napatawad niya na rin ako dahil nasira ko ang buhay niya noon. Kasama niya yung babae niya. Ay anong buhay ang nasira sa kanya? Napatawad ko na siya, hindi para sa kanya. Napatawad ko siya para sa sarili ko. Gusto kong magkaroon ng kapanatagan ng pag-iisip. At hindi ko magagawa yun kung may galit ako sa puso ko. Kapag hindi ko binitiwan ang galit sa dibdib ko, sa bandang huli, ako lang ang masasaktan. Ayoko, Nay. Kahit masaktan ako, hindi ko aalisin ang galit sa puso ko para sa kanya. Wala siyang kwentang ama. Wala siyang kwentang asawa. Wala siyang kwentang tao. Hindi kita pipilitin, anak. Dasal ko lang, sana dumating ang panahon na matutunan mo rin siyang mapatawad. Siguro, mapapatawad ko siya kapag patay na siya. Pero hanggat kasama natin siyang humihinga sa mundo, hindi ko siya mapapatawad. Yun ang mga binitawan kong salita kay nanay na hanggang ngayon, totoo pa rin sa akin. Hindi ko magawang mapatawad ang taong yon. Hindi ko kaya. Nitong mga nakaraang buwan,
May nakapagsabi sa aming may sakit ang taong yon at iniwan na ng babae niya. Hindi sila nagkaanak kaya mag-isa na lang siya. Nalaman ko sa ilang mga kamag-anak na nagpapatulong daw siya sa mga kapatid ng nanay ko na kausapin ako. Kausapin para ano, Papa Will? Para humingi ng tawad at manghingi ng pera? O kaya obligahin ng nanay ko na alagaan siya? Hindi mangyayari yon. Ngayon, Papa Will, ibabalik ko yung nauna kong tanong kanina sa sulat ko. Dapat ko bang kalimutan ang galit na matagal nang nakatago sa loob ng puso ko? Hindi ko na alam ang sagot. At kahit gustuhin kong patawarin ang taong yon, hindi ko alam kung paano sisimulan. Dahil masyadong malalim ang sugat na iniwan niya sa pamilya namin. Maraming salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin, Papa Will, para marinig ang kwento ng pamilya namin ni Nanay. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso at kabarangay, Joseph. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo.
yaman ng alaala. Sa buhay mong taglay. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.